Next is M-REIT. Parang parang sa rate kasi may big three yan, di ba? Parang A-REIT, RCR, M-REIT. Ito yung napag-iwanan eh. Ito yung parang hindi siya pinipitik this year. Kaya in terms of dividend yield, siya yung may mas attractive ngayon na dividend yield compared to A-REIT tsaka M-REIT. Or should say A-REIT tsaka RCR. Na yung mga REIT na yan, yung mga blue chip na REIT, parang ano lang yan eh. Salit-salita lang siya na pinopromote ng mga analyst. So, nung nakaraan, A-REIT, this year, RCR, I think eventually yung pro-promote ng mga yan is M-REIT naman, especially pag nandyan na yung news about asset infusion. Papatungan na nila yan ng mga additional promotion, ganon. Bibilin siya ng retail investor, babuy up siya, and magdadrive siya ng capital appreciation. Next is MWC. I believe nag-all time high ata to. Diba? At one point this year. Ayun, no? Hindi, tama. Nag-all time high nga siya. Kasi, maganda yung performance ng mga yun eh. Mga water utilities. However, in the case of MWC, I believe nag-trade na to at premium multiple. So, any slowdown is already, or say, any slowdown in growth is not that good sa kanya, capital appreciation. 10.5, parang, uy, ito rin pala, candidate pala to for, index inclusion, 106 billion. Assuming mag-continue yung kanyang momentum, ito pala, namimigay din to ng dividend na for as long as growing siya, I think, masustain niya to. Kasi malaki utang ng Manila Water. Gawa nga ng ang dami nilang ginagawang expansion, improvements, ganyan. Tanong na lang dyan is whether ma-manage nila yon ng tama and ma-execute nila ng tama yung kanilang mga ongoing na mga capex. Next is NIKL. Ito, very surprising yung kanyang second quarter. Tumalon yung kanyang Q2 kasi at least sa kanila, sa data nila, tumas daw yung average ore prices, yung mga binibenta nilang mga ores. Kaya, ayan. Okay, so pag nag-continue to, ang tatas na to na kanyang dividend payout next year. So, a very potential candidate for a massive dividend increase next year kung mag-continue kanyang momentum. Next is OGP. Si OGP, ano to eh, driven by madaming retail participation ngayon. Kasi nga heavily promoted siya sa internet kasi daw siya, dividend stock. Pero you have to understand na yung cash flow nito, halos lahat pinapamigay na niya. Ngayon, pag nirelate mo yung kanyang dividend payout sa kanyang nire-report na earnings, sobra-sobra na siya. Okay, so it means it's not that sustainable in the future, especially sa ngayon. Actually, nag-slow down siya eh. While revenues are increasing, yung gold production nila is increasing, yung kanilang profits and cash flow are declining. Ganon. And nagtitrade to at premium multiple. Parang around 30x yung niya ito. Yung multiple nito ngayon. Significantly higher than APX. Si APX ngayong mas solid na mining company na nasa gold mining sector. Na eto talagang growing to, di ba? 1.36 6 billion kunyari, kahit 5 billion lang divided by 39. Very cheap, di ba? So how come na mas dominant si APX and yet mas mababa yung kanyang market value compared kay OGP? Uy, kasi APX hindi siya gaano promote, no? OGP nga yung mas sikat because of that 10% daw na dividend yield. Next is PNB. Si PNB still despite very weak asset quality na-maintain niya ba rin yung kanyang momentum, di ba? Tuloy-tuloy. Last year growing, this year growing pa rin, di ba?
and trading way below its book value. Ano yung nireport niya? 145. So, grabe to ah. Diba? Trading around 53. Book value daw nasa 145. So, kung tuloy-tuloy yung ano nito, yung kanyang momentum performance despite that weak asset quality. Diba? Line ng kanyang upside potential. Yun yung tanong, no? Magko-continue kaya yung kanyang momentum, diba? Kailan siya bibigay and mag-start na mag-provision, diba? Para ma-strengthen yung kanyang asset quality. So next is RCR. Ito yung ngayon, the most heavily promoted na REIT sa mga retail investor. Kaya for sure marami ito ngayong mga retail participation. So ito ngayon ata yung parang best performing na REIT. Diba? This year, sa may January. Ito. So ito yung closing ng December going today. Ayun 38% upside. Kaya yung yield niya medyo bumaba na siya, no? Parang similar na siya sa A-REIT. Around 5% something. So next is RLC. Hindi maganda yung neto, Q1 niya, pero I think nakabawi siya na Q2. And similar to Meg, I think is one of those companies na despite headwinds in the property sector, medyo may resilient na earnings. Ayan, growing siya last year. So this year, medyo down yung kanyang first half, pero may pa to, no? Second half, no? Para bumawi. Kasi maganda yung Q2 niya eh. So kung nagtuloy-tuloy to, possible pa rin niyang mabit yung kanyang performance last year, and also trading at a very cheap multiple. Ayan only valued at 70 billion market cap. 13.2 annual profit. Kaya mas attractive yung mga property stock dito sa mid cap kaysa yung mga nasa main index eh. Kasi pare-pares naman silang resilient earnings, growing. Nagkatalo-talo lang sa valuation, no? Mas undervalued yung mga nasa mid cap in my personal opinion. So next is RRHI na di ko gusto yung nito. Parang stagnant siya ngayon, no? Na business. Nahirapan siyang mag-breakout in in growth. Feeling ko parang marami rin siyang pinapasok na investment na hindi naman nagma-materialize, no. Masyado siyang nagda-diversify into something na eventually hindi naman magda-drive ng additional growth. So last year, nagkaroon siya ng malaking growth dito only because of yung one-time gain sa investment niya sa BPI. So this year, nag-normalize na siya. So revenues are growing pero profitability is flattish, no? Next is Security Bank. Ito heavily promoted din to ng mga analysts, ng mga brokers. Dati itong nasa main index, no? Blue chip, nalaglag na siya because of underperformance, no, as a bank. Especially itong bull run ng mga bangko. Talagang siya nag-underperform. So nag-grow siya last year, this year. Okay, so there seems nandiyan na yung kanyang momentum. Ang tanong is kung magtutuloy-tuloy. Isa rin doon sa mga book value 195. So 70, 195 dito pa yan, no? 174%. Ang tanong is kung mag-breakout na yung kanyang performance kasi parang nihirapang mag-breakout yung neto, yung growth neto, and yung binibigyan niya na dividend has been flat, no? I think for almost 5 years na ata siyang flat na ganyan. Next is 7. Madaming dito. I think madaming naipit dito kasi last year nagtaas to ng dividend dividend payout, no? Sobra-sobra. So pumutok or tumalo niya yung dividend yield. Madaming retail investor yung bumili. I think yung declare niya last year is one time lang, no? Hindi siya ganoon ka-sustainable. Yung nangyari this year, significantly bumaba na ulit yung kanyang binibigay na dividend back to normal.
And this year, parang medyo ano siya, no? Medyo flattish, okay? Next is SGP. So SGP tumalon yung second quarter nito kasi pinagbigyan na sila. Yung hinihingi nila na MAR adjustment in recent years, pinaburan na sila doon, so makakolekta na sila ng mga adjustment na yon. And I believe this year, tinasan nila ng konti or tinasan ng mga regulators ng konti yung nilang maximum allowed revenue na badly needed nila yon, okay? Kasi nga naiipit sila. Capex sila ng capex, utang ng utang, tapos ayaw mong itas yung yung nilang allowed revenue. Ang nangyayari is ewan ko baka hindi na ito mamimigay ng common dividends no? Mapupunta na lahat sa mga inuutang nila. Mapupunta na sa Maharlika funds yung mga cash flow. So we'll see kung magde-declare pa to ng dividend niya this year. And lastly, you have Wilcon. Dating nasa main index, nalaglag na because of underperformance. And I think yung underperformance niya is still continuing. Ayan sales are going down. So I think or I expect additional selling pressure sa business na to in the coming months.